Sige. Ang tatalakayin natin ay mga teorya tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas. Tinalakay natin noong isang linggo ang kaugnay ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga teorya kung saan nagmula ang ating kapuluan, ang kapuluan ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan na yung matutukoy ang ilang teoryang makakapagpaliwanag sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. May papaliwanag ang teorya sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas, vulkanismo at tulay na lupa. Yan yung tatalakay nating mga teorya. Masusuri ang pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas batay sa mitolohiya at relihiyon. Mitolohiya, yun yung mga myth, yung mga kwento na nagmula sa ating mga ninuno, yung iba, mga matatanda. Okay, balik tayo sa ating topic. Mga teorya. Pag sinabi natin teorya, alam na natin yung kapuluan ng Pilipinas, di ba? Pag sinabing kapuluan ng Pilipinas, ayan, makikita nyo sa mapa, yan yung mga pulo natin. Yan yung mapa natin, yun nandito. Yan yung kapuluan ng ating bansa. Ano naman yung mga teorya? O, yan yung pag-aaral natin, yung mga pag-aaral. Paano ba nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Okay, may mga teorya kasi dyan. Ano ba muna yung teorya? Dapat malaman natin kung ano ba yung ibig sabihin ng teorya o sa English ay theory. Ang teorya ay isang kaisipan o paliwanag sa isang mahalagang konsepto gamit ang scientificong pamamaraan. Ang teorya daw ay kaisipan o paliwanag na maaring matanggap na katotohanan, pwedeng totoo. Hanggat wala pang bagong pag-aaral, napapalit o sasalungat dito. Siyempre, yung teorya ay isang pag-aaral. Hanggat wala pang pag-aaral na sumasalungat sa theory niya o sa kanyang pag-aaral, ito ay pwede nating tanggapin na totoo. Pero, nananatiling teorya. Pag sinabing teorya, maaring hindi totoo, maaring totoo dahil hindi pa napapatunayan at natatanggap bilang totoo. Kaya ang pag-aaral natin ay mga teorya. Mga pag-aaral kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas, pero maaring ito ay totoo, maaari ding hindi. So, titignan natin kung alin ba sa mga teoryang ito ang papaniwalaan natin. Saan ba talaga nanggaling ang kapuluan ng Pilipinas? Okay? Unahin natin ang teorya ng continental drift. Ayan, sa katapat na picture. Pag sinabing continent, ito yung malalaking kalupaan, malalaking bahagi ng lupa. Makikita nyo dito sa picture, oh, yung mundo, yung mga brown dyan, mga lupa. Nakita nyo, naghihiwa-hiwalay. Okay. Continental drift. Ibig sabihin, continent na parang mga kalupaan yung drift. Yung parang naaanod siya, nagkakahiwa-hiwalay. Yan. Continental drift. Pangalawa naman ay teorya ng vulkanismo. Alam niyo yung vulkan, pumuputok yan. Diba? Teorya ng tulay na lupa. Ito naman yung mga tulay na lupa. Hindi yung tulay na dinadaanan natin. Ha? Ito yung mga tulay na lupa na nagdudugtong sa mga pulo. Unahin natin ang teorya ng continental drift. Yan. Yan ang mundo. Binubuo ng mga malalaking bahagi ng kalupaan o kontinente. Ayon kay Alfred Wegener, sa siyang German, ito yung theory niya. Ayon sa kanya, noong unang panahon, ang daigdig daw ay binubuo ng isang malaking kalupaan na tinatawag na Pangaea. Okay, Pangaea. 240 million ng taon ang nakalilipas. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pangaea sa panahong ito. Okay? So noon daw, malaking masa ng lupa lang ang daigdig na tinatawag na Pangaea. At dahil ang mga kontinente o mga kalupaan ay gumagalaw yung mga kontinente, nahati daw ito sa dalawa. Ang unang bahagi ay napunta sa Hilaga at yung pangalawa ay napunta naman sa Timog. Ito, ang Laurasia at Gondwana land o tinatawag din Gondwana. Pinaniniwalaan na ang ating bansa ay nanggaling sa Laurasia
or Laurasia. Okay? Ang teorya ng continental drift ay ang unti-unting paggalaw ng kalupaan sa daigdig mula sa isang supercontinent. So ayon kay Alfred Wegener, kaya daw nanggaling daw ang ating pulo sa isang supercontinent na nahati sa dalawa. At yun, doon ang galing sa Laurasia ang ating kapuluan. Bakit ba kasi gumagalaw ang mga kontinente? O, ipapakita ko muna sa inyo kung paano gumagalaw, ha? O, walang sound yan. Tingnan nyo lang yung movement. Ayan, gumagalaw ang mga kalupaan. Nakikita nyo? Okay, naghihiwa-hiwalay ang mga kalupaan. Okay, ayan na yung kasalukuyang panahon. Ang patunay dito ni Alfred Wegener sa kanyang teorya na tama ang kanyang pag-aaral ay ang magkakatulad na uri ng fossilized na labi ng hayop sa South America at Africa. Siyempre, ibig niya sabihin ang galing lang sa isang lugar, naghiwalay lang. So, pareho ng pinanggalingan. So, yung mga labi ng hayop ay makikita sa South Africa, ay sa South America, ay makikita rin sa Africa. Yan ang kanyang patunay. Patunay niya pa ang pagiging akma ng hugis ng silangang baybay ng South America sa kanlurang baybay ng Africa. Ayan, kung makikita niyo ito, itong lupa na to, para siyang puzzle. Pag pinaghiwalay mo yan kasi magkahiwalay na siya ngayon, pinakita lang na nakadikit, para siyang puzzle. Pag hiniliwalay mo siya, saktong-sakto. So parang magkasama talaga sila, nagkahiwalay lang dahil sa paggalaw ng mga lupa. Isa pang patunay, ang rock formation at kabundukan sa South America at Africa. Yan, pareho. Okay, bakit gumagalaw ang mga lupa, ang mga kontinente? Ito ay papaliwanag ng teorya ng tectonic plate. Gumagalaw ang kontinente o mga kalupaan. Okay, dahil sa teorya ito, ang mundo ay hindi daw parang isang lobo ay bola, parang hindi daw yung kagaya ng bola na walang laman sa loob. Sa science nyo pag-aaralan yung layers of the earth. Diba meron diyang crust, mantle, outer core, inner core. So merong laman ang mundo natin. Okay, at ang crust yung nasa ibabaw. Yung nasa ibabaw ng mundo, yun yung tinitirhan natin. Okay? Yun yung parang cover ng mundo. So bakit gumagal? At ang crust ay binubuo ng tectonic plate ng mga kalupaan o mga tipak na lupa. Yan. Bakit gumagalaw yung mga tipak ng lupa sa crust? Tinatawag na tectonic plate yung mga kalupaan. Kaya gumagalaw ang mga tectonic plate o yung mga kalupaan, mga tipak na lupa dahil sa ilalim ng tectonic plate may mantle. Ang init nun na paikot ay nakakaapekto sa tectonic plate kaya nagkaroon ng paggalaw. Okay? Gumagalaw siya. At yun din daw ang dahilan ng paglindol, pagputok ng bulkan at pagbuo ng mga kabundukan. Iyon ang sabi niya sa kanyang teorya. Okay? Iyon ang teorya ni Alfred Wegener. Ang continental drift theory na nanggaling daw ang ating pulo sa isang malaking masa ng lupa na naghiwalay. Okay, doon naghiwalay sa dalawa, di ba? Laurasia at Gondwanaland. At nanggaling daw ang ating bansa sa Laurasia. Okay? At pinaliwanag din kung paano gumagalaw ang mga kontinente. Anong dahilan? Bakit gumagalaw ang mga tectonic plate? Dahil sa init sa mantle. Okay? Na nagiging dahilan ng paggalaw ng mga kalupaan. O pag-aralan natin, paki-on na yung mga camera. At saka ang inyong microphone. Kung sino yung tawagin ko, ha?
Hindi na pala ako tatawag. Unahan na lang ng pagsagot. Kasi sino una makasagot? Pag may nakasagot na, wag na sumagot, ha? Oh. Ano ang tawag sa malaking masa ng lupa na pinagmulan ng mga kontinente sa daigdig? Pangea. Pangea. Okay, tama. Next. Sino ang naghain ng teorya ng continental drift? Alfred Wegener. Oo, ang galing. Alfred Wegener. Ano ang tawag sa supercontinent na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas? Pangea. Laurasia. Laurasia or Laurasia. Laurasia or Pangaea, pwede rin. Ano ang teorya na naglalarawan sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan sa mundo mula sa supercontinent Pangaea? Yung mga hangin? Ano ang tawag sa teorya na naglalarawan ito? Continental drift. Ano ang teorya na nagpapaliwanag? O, makinig. Ano ang teorya na nagpapaliwanag sa paggalaw ng kalupaan? Teorya ng tectonic plate. Okay, tama. Ang Pangaea ay dahan-dahang nahati sa dalawang bahagi. Ano ang tawag sa mga ito? Laurasia at Pangea. Gondwanaland. Laurasia and Gondwana. Gondwanaland. Okay, or Gondwana. Mula sa Gondwanaland, pinaniniwalaan nagmula ang Pilipinas. Tama ba o mali? Mali. Mali po. Mali. Mali. Dahil sa Laurasia, nagmula ang ating pulo sa Hilaga. Mali. Mali. Ano ang tawag? Oh, ito na. No, tahimik. Ano ang tawag sa malalaki at makakapal na tipak na lupa na bumubuo sa crust? Tectonic plate. Okay, tectonic plate. Ito ay isang kaisipan. Paliwanag sa isang mahalagang konsepto gamit ang scientificong pamamaraan ng pananaliksik. Ano yan? Isang pag-aaral o kaisipan. Tectonic plate. Teorya o theory. O theory. Okay. O, punta na tayo. Tapos na tayo sa unang teorya ng ating tinalakay na natin ang teorya ng continental drift. Susunod naman ay ang teorya ng volcanismo. Ayon kay Bailey Willis, isang Amerikano, i-off na ang camera at microphone. Ayon kay Bailey Willis, isang Amerikano, ang Pilipinas daw ay nanggaling sa volcanismo o pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Doon daw nagmula ang ating pulo. Ayan, yung mga pulo sa ilalim ng karagatan, ang dami. At nang sumabog ito, syempre naglalabas siya ng mga volcanic. Sa dami ng mga nilalabas yung volcanic materials, ito daw ang naging dahilan ng pagkakaroon ng mga kapuluan. Yan, ang kanyang paliwanag. Okay? So, tingnan natin. Tanong uli ako. Ano ang tawag sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan? Sagot. Ano ang tawag sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan? Mga hindi nakinig kanina, ulitin natin. Yan. Pacific Sino theory. yan? Okay. Yung pangalawang teorya natin, makinig muna, pangalawang teorya natin ay teorya ng vulkanismo. Okay? Kaninong teorya yan? Sino ang nag-aral niyan? Si Bailey Willis. Ayon sa kanya, sa pag-aaral niya, ang kapuluan daw natin ay nanggaling sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Paano nangyari yun? Tinawag niya itong vulkanismo. Paano nangyari yun? Kasi daw, may mga bulkan tayo sa ilalim ng karagatan. At pag pumutok yung mga yon, naglalabas sa mga volcanic materials. Diba may lumalabas sa bulkan kapag pumuputok? Yan.
At sa dami daw ng nilalabas na volcanic materials ay yun daw ang naging dahilan at nagkaroon ng mga kapuluan. Yan ang kanyang teorya. Pag-aralan natin ulit. Ano ang tawag sa pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan? Pacific Ocean. Pacific Ocean. Ang putok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Teorya. Teorya ng Karagatan. Volcanismo. Okay? Pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan, ang tawag doon ay vulkanismo. Sino ang naghain ng teoryang nagmula daw ang Pilipinas sa pagputok ng bulkan Billy sa Willis. paligid ng Pacific? Billy Willis. Billy Willis. Billy Willis. Yes. Billy Willis. Okay, sige. Tapos na tayo dyan. Punta tayo sa teorya ng tulay na lupa. Pangatlong teorya, ha? Mamimili kayo dyan kung alin ang papaniwalaan nyo. Yung para sa tingin nyo kapanipaniwala. Ito naman, teorya ng tulay na lupa. Ang ating bansa ay kabilang daw sa continental shelf. Ano ba yung continental shelf? Ang continental shelf ay mga tipak na lupa sa ilalim ng dagat na nakakabit sa mga kontinente. Yan. Na pinag-uugnay ng tulay na lupa. Bakit ba lumitaw ang mga tulay na lupa na yan? Lumitaw ang tulay na lupa na yan dahil bumaba ang level ng tubig sa karagatan. Bakit bumaba ang level ng tubig? Kasi nagkaroon ng ice age. Naging mababa ang temperatura. Pag sinabing mababa ang temperatura, malamig. Bumaba ang level ng tubig sa karagatan. Bakit kaya bumaba ang level ng tubig sa karagatan? Di ba kapag ang tubig ay nagiging yelo, nawawala yung tubig? Yan. Kaya bumaba ang level ng tubig sa karagatan kasi yung iba naging yelo. Malawak na pagyayelo sa ibabaw ng daigdig. Yan yung tinatawag na ice age. Kaya lumabas ang mga tulay na lupa sa karagatan daw dahil bumaba ang level ng tubig dahil nagkaroon ng pagyayelo. Pero, ayon sa theory of land bridges, nung matunaw na yung mga yelo sa North America at sa Europe at sa Asia, lumalim na uli yung tubig. At dahil natunaw yung mga yelo, naging tubig na yung yelo, di ba? Natabunan na yung mga lupa. At iyon, kaya daw napahiwalay na ang ating bansa sa Asia. Kaya kung makikita nyo, nasa Timog Silangang Asia tayo para hiwalay tayo sa Asia. Yun daw doon daw nang galing ang ating kapuluan. Yan. Diba yan si Billy Willis na totoo daw ang kanyang pag-aaral. Dahil magkakatulad ang uri ng halaman, puno at hayop sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asia. So, ibig sabihin, doon tayo nang galing, nahiwalay lang tayo dahil sa paglubog ng tulay na lupa. Kaya pareho lang kung ano yung nandoon sa lugar nila, nandun sa lugar natin. Iba pang katibayan ni Billy Willis para mapatunayan na totoo yung kanyang pag-aaral. Magkasing gulang daw at magkakatulad ang mga bato sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asia. Okay. O ito, tanong uli. Ano ang tawag sa mga tipak ng lupa bigan na nakakabit sa mga kontinente? Tama yung sagot nyo. Continental shelf. Continental shelf. Okay, wala mo na sasagot pag hindi ko pa tapos yung tanong. Next. Ano ang tawag sa panahon? Ang kanila, naging mababa ang temperatura sa daigdig, bumaba ang level ng tubig sa karagatan, at nagkaroon ng malawak na pagyayelo sa ibabaw ng mundo. Anong tawag doon? Ice age. Ano yung question na? Ice age. Ano naman ang teorya nagsasabi na pinagdugtong daw ng mga tulay na lupa ang pulo ng Pilipinas sa isa't isa at sa mga karatig bansa nito sa Timog Silangang Asya? Anong teorya yon? Teorya ng tulay na lupa. Okay, tama. O ngayon, ito question ko. Tatlong teorya yung tinalakay natin. Sa tatlong teorya na yun, mga bata, alin ang para sa inyo ang pipiliin nyo na kapanipaniwala?
May dalawa po kasi akong pinagdududahan po, Chair. Kasi po, Ano pinagdududaan? yung una po kasi, yung teorya na tulay na lupa, kasi po nakalagay po dun sa sentence na nung nag-ice age po, bago po mag-ice age. So, nung bago po mag-ice age, hindi pa po lumilitaw yung tulay na lupa. So, nung nagka-ice age lang, dun lang po na-discover ho. Tapos dun naman po sa teorya ng continental drift, ano naman ho, baka siguro ho na kasi kung meron naman yung mga fossil sa ibang lugar, baka siguro so, kasi alam naman po yung migration ng mga hayop. Baka siguro po doon po tumira yung ibang hayop. Kaya po nandun yung ibang kulay. So ano para sa iyo yung mas pinili mo? Teorya ng tulay na lupa. Teorya ng tulay na lupa. Sige. Sino pa? Ako, ma'am. Okay, sige. Yung sa akin, ma'am, yung sa tulay na lupa kasi meron ng ebidensya na magkakaparas yung mga hayop tsaka ang mga dahon, mga bato dahil parang nagkahiwalay-hiwalay na sila dahil lang sa nangyari na yun yung napili ko. Yung tulay na lupa po. Okay, sige, ano pa? Yung iba naman. Sige, children, wala namang maling sagot dito. Kung para sa tingin nyo, yun ang mas pinapaniwalaan nyo, okay lang yun. Tapos na iba. Sige po. Teka lang, palalakihin ko ha. With feelings ha, dapat parang kukwento ka. Okay. Alamat ng pinagmulan ng Pilipinas. Noong unang panahon, sabi ng mga matatanda, isang malawak na karagatan pa noon ng Pilipinas. May tatlong magkakaibigan, sina Langit, Dagat at Malaking Ibon. Si Langit ay nasisiyahan sa malinaw na tubig ng dagat, habang si Dagat naman ay nasisiyahan sa ganda ng kay puti ni Langit. Habang si Malaking Ibon naman ay lilipad-lipad lamang. Sila ay nasisiyahan sa isa't isa. Isang araw, si Malaking Ibon ay napagod sa paglipad. Wala na siyang madapuang puno o lupa. Nag-isip siya ng paraan. Ang naisip niya ay pag-awayin sina Langit at Dagat. Oy, Langit, makinig ka. Sabi ni Dagat na mas malakas daw siya kaysa sa'yo. Hinahamon ka. Sir. Hinahamon ka niya? Sa isang labanan. Pagsisinungaling ni Ibon sa kanya. Ha! Sinabi niya yon. Sabihin mo sa kanya na hinahamon ko siya sa linggo, sabi ni Langit. At pumunta naman si Ibon kay Dagat. Hoy Dagat, hinahamon ka ni Langit sa isang labanan sa linggo. Mas malakas daw siya kaysa sa'yo. Sabi ni Ibon. Sige, makikipaglaban ako sa kanya, sabi ni Langit. Dumating na ang linggo. Unang nagpakita si Dagat ng lakas. Kahit na pinalaki niya ang kanyang alon, hindi pa rin natatablan si Langit ng mga alon ni Dagat. Sunod na nagpakita si Langit ng lakas. Pinalabas niya ang kanyang kidlat at mga bato at nagtapos na ang labanan. Ang mga bato na inilabas si Langit ay naging mga lupa. Ang lupa na iyon ay tumigas na parang mga metal. At ang lupang iyon ay tinatawag na Pilipinas at ang ating bansang sinilangan. Wow. Okay. Intindihan niyo ba? Opo. Okay. Liniwanag ng mga matatanda. Yan ay mga kwento ng mga matatanda, mga children. So, ibig sabihin, hindi naman napatunayang totoo yung mga kwento nila. Minsan, mga kwento nila, kagaya ng may mga alamat ng pinya, di ba? Alamat ng kung ano-anong mga bagay. Minsan, kung titignan mo, parang hindi naman talaga totoo. Hindi naman totoo yung mga kwento na yun. Pero isa yan sa mga alamat na pinagmula ng ating kapuluan. At hindi mo rin nasasabi na may katotohanan. Okay? O, meron pa tayong isa. Teacher, tanong. Oo. Batay naman sa Kristyanismo. Saan ba nagmula ang mundo? O, syempre, ito ay batay sa Kristyanismo lang. Iba-iba naman kasi yung ating pananampalataya. Merong mga Muslim dito, merong mga Christians, meron din mga iba yung mga group, may INC. So, ginagalang naman natin ang kanilang pananampalataya. Pero dito sa pag-aaralan natin, ay pinagmula ng Pilipinas batay sa relihiyon. Kung babasahin natin ang Biblia, okay, ang Biblia,
makikita doon sa Book of Genesis, chapter 1, kung paano ginawa ng Diyos ang mundo sa loob lang ng 6 na araw. Ginawa niya ang bansa, hayop, bagay, langit, halaman, at tubig. Yun yung nakalagay sa Bible. O, naniniwala ba kayo doon? Opo. Naniniwala kayo na ang mundo ay ginawa? Opo. Kung naniniwala. Okay. Ma'am, ayan po ba yung sinasabi namin kagahapon? Pag babasahin niyo yung Genesis, makikita niyo doon mga bata kung paano ginawa ng Panginoon ang mundo. Okay? So, basahin niyo na lang yun para malaman niyo. So, yun yung mga teoryang pinag-aralan natin. Ano yung mga teoryang pinag-aralan natin? Ang teorya ng continental drift, teorya ng tulay na lupa, at teorya ng vulkanismo. So, nasa sa inyo yan, kung para sa inyo, ano ang mas papaniwalaan nyo. Dahil, pag sinabing teorya, yan ay hindi pa lubos na napapatunayan. Maaring totoo, maaring hindi. Okay.